Isang mapagpalang araw na naman sa inyong lahat mga ka-G lovers. This is Giovanni P. Nagbabalik na naman. So may dinala sa atin dito. Try natin tong ayusin. So yan yung model niya. DB to. Problem nito ay hindi siya tumutunog. Yan. Tingnan natin. Wala siyang tunog. So ating aalamin at bubuksan natin ito mamaya. Kung ano ba talaga yung problema nito. So titingnan natin. So let's get started. So nung binuksan natin, so medyo marami pa. So kailangan natin itong linisan para makita natin itong maigi. So problem nito, nakita ko na. So pag inon natin, hindi siya na-switch on yung relay. Yan, pag inon natin siya, tingnan niyo yung position. So pag inon natin, yan, hindi siya na-switch on yung relay. Tapos pansinin nyo din yung indicator light, hindi yan nabago yung kulay. Parang nagkukulay green yata yan. So, hindi siya nabago. O, yan o. Hindi siya na galaw yung relay. So, kadalasan sa mga ganitong problema, mga ka-G lovers, kadalasan DC output, abnormal biasing, o sa relay driver may problema. O talagang may nagpapa-off lang sa relay. So, itong tinignan natin, wala pa naman siyang history ng repair. So, tinignan ko. Parang malinis pa naman. Yan. So, una muna natin gagawin, syempre, magtitest tayo ng voltage. So, ginagawa natin, tinitest natin kung normal yung voltahe na papunta sa amplifier. Tinitingnan natin kung may DC out siya. So, dito mga ka-G lovers, so titingnan natin yung voltahe. So, gamit natin yung pambihiring sutik natin. So, tara. So, on ko na siya. So, hanapin muna natin yung common o center tap nito. So, ito yung center tap. So, mali na sundot ko mga ka-G lovers. Center tap to center tap. So, ulitin natin. So, center tap, 43 volts negative. Balik na rin ko na lang. Center tap, 43 volts negative. Tapos, mali yung nasundot ko kanina. Ito dapat 43 volts positive. So, ibig sabihin, dumadalo yung supply, okay yung fuse. Kasi yung fuse nito, naka-AC, nasa AC pa. So, okay din yung diode. Tingnan natin. So, kung may DC out to. So, chinik natin yung supply na relay. 0 volts talaga o 0.53 lang. So, tingnan natin kung may DC out. Tapos yung biasing, tingnan natin. So, center tap. Dito pa tayo sa hindi lumabas ng relay. So, galing pa to ng amplifier. So, meron tayong DC out nga. 4.6. Sa kabila ay normal. So, ibig sabihin, pag chinik natin o sinuyod natin dito sa side na yan. So, dahil may DC out siya, kaya hindi siya na-switch on yung relay. Pag tinis natin yung voltage biasing nito, 0.3, good naman yan. 0.3, good. 0.4, good. 0.4. So, sa bandang taas, check natin. 0.3. Naginto pa yung ilaw. 0.3. 0.3. So, 0.3. Ibig sabihin, good yung biasing niya. Hindi lang na-switch yung relay dahil may DC out siya. So, based on my experience, kadalasan sa mga ganito ay mga kinalawang. Kasi nasa loob ng heatsink yung parts nito na drive. So, mostly, hinihigop yung moisture
ay talagang kakalawangin. So ito yung may DC out, tumaas na nga oh. Sa kabila wala, so negative voltage yung nagkaka-DC sa kanya. So check natin, may check tayo, gagamitin tayo na isang tester para ma-check natin din yung waveform nito. So nasa ilalim yung board nito mga ka-J-Lovers. So pag kinumpara natin, chinik natin yung drive nito. Yan. Kumparahin natin 0.5. So yan yung final drive. So dito sa kabila yung kaparehan nito. Wala akong masukat ha. 42. Yan 4.5, almost the same. Yung sa baba lang, wala akong nasukat ha. Bakit kaya? Dapat ganito siya, 45 or 43. So sa baba hindi ko nasukat ha. Ulitin natin. Hindi ko talaga masukat ha. Yan, okay. Ibig same lang sila. So ibig sabihin gumagana naman yung drive, may DC out lang. So ang gagawin natin mga ka-J-Lovers ay magtitest pa tayo. So gagamit tayo ng isa pang multimeter. So ito yung may oscilloscope. So titingnan natin yung waveform nito. So kunin lang natin yung nito, yung center top, kasi diyan natin yung ilalagay yung negative test lead o test prod natin. So lagyan ko muna siguro ng kasi wala tayong pang-ipit. Lagyan ko na lang ng lead, tapos ikot na lang natin dyan sa dulo ng tip ng natin ng multimeter. So check natin ha, magchi-check tayo. So ito maganda rin yung multimeter na ganito. So meron na tayong multimeter, meron pa tayong oscilloscope. So okay na itong pang-repair kasi medyo mababa lang yung maximum hertz na kayang i-detect nito. Pero okay na pan-diagnose, pan-check. So yan, nakalagay na yung negative probe natin. So on natin. Yan. Ito yung walang DC. So ayusin ko lang, auto ko lang yung triggering. So, kita nyo, plain yung waveform nya. Tap natin yung input, gagalaw yan. Yan. Kita nyo. So, meron tayong audio signal. So, dito sa kabila, pag umi-straight to, yung may DC. Tingnan natin. Pag sa baba, negative DC. Pag sa taas, ay positive DC. Sa baba. So, check natin. So, hindi gumagalaw. May waveform naman siya. Mababa lang kasi may DC lang kasi. Bumaba. So, may DC lang. Noong pagbaklas natin ng heatsink, so medyo marumi. Ito yung nakita natin. So, linisan ko muna para makita natin yung mga kinalawang. Nung nalinisan natin ito, nakita natin na putol na yung paa, kinalawang na resistor. Sa kabila, malinis naman, wala naman siya. Pero yung drive, yung 551, 5401, yung baba ng paa, may kalawang. So papalitan natin yan. So lahatin natin. So ito, tapos yung jumper na isa, nakita ko may kalawang din yan, jumper na isa. So yan yung gagawin muna natin. So baklasin ko lang to, tanggalin lang natin yung mga nakita natin na kinalawang. So bali dito, natanggal na natin. Yan, natanggal na natin yung may mga kinalawang. Tapos yan, ito mamaya ko na lang yan. Kasi ang gagamitin natin na paa yun sa resistor. So wala pa tayong lagay na
resistor. So tatanggalin natin yan kinalawang na jumper. Yun ang gagamitin natin. Tapos yung capacitor, nakita ko may kinalawang. So tatanggalin ko na rin yan mamaya. So bali dito, ito na yung mga nakita natin na kinalawang na kailangan natin palitan. So kabit ko lang siya, lagay ko lang siya dyan. Yan. So ito, nalagay na natin. Mga bago na yan mga ka-G lovers. So solder lang natin, tapos mamaya yung jumper. Pag gagamitin kasi natin yung paa ng resistor o yung capacitor. So bali solder ko lang to. Yan. So hindi ko na lang i-skip para makita natin kung magbabago ba yung natin yung audio doon na nagkaroon ng DC. Tingnan natin kung mawawala yung DC. So solder lang natin to mga ka-G lovers. So ganyan lang naman, kadalasan kasi sa ganitong unit yung nasa ilalim yung yung drive. Kadalasan talaga niyan based on my experience. Mga nasa 80% kadalasan nagkakaproblema yung parts kinakalawang. So bihira na rin naman yung na sira yung output. So minsan may nakakaranas din ako na sira yung output sa ganito. Pero kadalasan kasi pag hindi ginagamit, halimbawa ginamit mo siya, hindi mo siya ginamit mga ilang weeks o umabot pa ng buwan, automatic kakalawangin yan, lalo na kung malapit ka sa may bandang dagat. Kasi hinihigop nito yung hamog. Tapos papasok doon, dadaan doon sa mga pre-drive. Kasi nasa ilalim nga ng heatsink yung design nito. Kaya mas maganda pa rin yung design na nasa labas yung mga drive. Tapos yung heatsink nasa bandang gilid lang. Ito nasa gitna yung heatsink, kaya yung mga parts na pre-drive nasa loob. Saka medyo mahirap din nga itong ayusin ganito kasi kailangan mo pantanggalin yung mga output bago mo siya makita yung mga drive, o bago mo pa ma-test yung mga drive. Kailangan mo tanggalin yung lahat ng output para matanggal mo yung heatsink. So, hindi tulad nung isang design na nasa bandang taas lang yung heatsink tapos nakalagay dun yung mga output. Kahit hindi mo tanggalin yung output, kita mo na yung mga drive. So, ito kailangan mo talagang tanggalin. So, mabusisi nga mga ka-G lovers, talagang tsatsagain mo. So, pag tinamad ka, talagang hindi mo ito maayos. So, sa pagtanggal pa lang ng output nito ay talagang kakainan ng oras. So, kailangan nyo talagang tsagain. So, ito, nire-resolder lang natin mga ka-G lovers. Yan. So, itong tinuturo natin na to para sa mga buwan. Kasi, yung mga professional o yung mga talagang nag-aayos na ng mga matagal ng mga ganitong amplifier ay alam na yung ganitong mga trouble. So, naranasan na rin nila ito, yung ganito nga yung mga kinakalawang. So, sa mga baguhan, minsan kasi tayo, yung mga baguhan, may tendency na tinatamad rin tayo. Hindi natin tinatanggal yung heatsink nito. Kaya hindi natin makita yung drive. Nandun pala yung problema na kinalawang. So, basta tanggalin nyo lang yung heatsink. Tapos yung mga output, tanggal na yan. So, makikita niyo na yung ilalim. Nandun yan yung mga drive na makikita natin na kadalasan nandun yung problema tinatawag. So ito na mga ka-G lovers, pinuputulan ko lang siya ng paa tapos linisan natin. Importante linisan natin baka kasi yung mga maliliit na tilamsik na lead mag-ipit yan sa dalawang pagitan ng paa. So short. So delikado rin yan. Medyo may high voltage din dito. Baka ubusin yung parts mo yan. So tara mga ka-G lovers. Yan, ginaganyan ko pa yan sa mga gitnaan para sigurado talagang wala siyang mga maliliit na lead. Yan. So, nasanay na kasi ako na ginaganyan ko yan. So, tinatanggal ko rin yung mga plugs ng konti. Yan, okay lang matagalan ka sa pag-aayos mga ka-G lovers. Basta importante ay maayos natin
Yan, medyo mabusisi lang talaga. Hindi tawag niya madalian. Kasi kung tatamarin ka talaga, so minsan hindi na natin yan binabrush. Pag tinitingnan lang natin na walang sumabit na mga need, go, testing na tayo. So ako ganito. So nililinis ko pa rin talaga yan para sigurado. So okay. Linisan lang natin. So double check ko pa rin yan mga ka-G-lovers. So medyo matagal na yung brush natin, di ba? Ang itim na nga kasi nabobrush ko to sa marumi. Pero okay lang, at least nakaka-brush pa. Yan. Tapos mamaya, yung sinasabi ko sa inyo, yung gagamitin natin dun sa jumper, yung paa rin ng ng resistor o yung capacitor, kaya hindi ko pa tinanggal to. O pwede ko naman tinanggal sana to kanina. Ito kinalawang na jumper. Yan, ang gagamitin natin ito yung paa ng resistor. Yan, yung malaki ha, meron maliit kasi na paa ng resistor. Yan, so lagay lang natin. Yan. Tapos, solder natin. Yan, putulin lang natin yung sobrang paa. Yan, okay. Dahil nalinis na natin to, so pwede na tayo mag-check nito. Yan. So, kabit lang natin yung connection. Yan, linis tayo dito. So, kabit ko lang yung connection, yung galing transformer natin, AC, para matis natin. Yan, pasensya na kayo kung medyo matagal So, medyo mahirap ipasok kasi mayroon siyang stick low. So, sandali lang muna mga ka-G-lovers, medyo nahirapan akong ikabit. So medyo nahirapan akong ikabit yung yung wire ng galing sa transformer kasi meron siyang stick glue, hindi ko pa natanggal. So tinanggal ko muna yung stick glue. Yan, medyo mahirap nga. Tingnan nyo. Yan, natanggal natin yung stick glue. Nahirapan akong ipasok, tumatama dun sa isang parts. So kanina, madali ko lang siya matanggal, hinugkot ko lang. Pero pagbalik, nahirapan akong magbalik mga ka-G-Love. Kasi tumatama sa parts yung yung stick glue. So ito na, dahil nakabit na natin yung supply. So check muna na tayo ng voltage biasing. So importante mag-check tayo ng voltage biasing. So hindi kita yung multimeter natin. So hindi kita pa. So titingnan na rin natin kung may kakaroon pa siya ng DC. So, tara. So, check tayo, 0.3.
So, hindi kita yung multimeter natin 0.3. Ang 0.3. 0.3. Ang 0.3. 0.3. So, almost the same na sila. 0.3. Yan. Ulitin natin nga para makita nyo. 0.3 talaga. So, 0.3. 0.3. 0.3. Almost pares sila. 74, 75. Yan. 374, 75. Yan. 71. 77. 77. So, check natin yung DC nito. So, common. Ito yung walang DC kanina. So, ito yung may DC. Yun ang sinasabi ko mga ka-G-lovers. Wala na siyang DC. So, tingnan natin yung supply ng ng relay. So, hindi pa mag-switch yung relay kasi ito, hindi pa naka-jumper. Kasi mayroon tong thermal switch. So, hindi natin nakakabit yung thermal switch. Ang gagawin natin, i-jumper natin para mag-switch yung relay. So, tingnan natin. So, jumper ko lang mga ka-G-lovers Yan. So, tara, tingnan natin ulit. So, may delay siya. Pakinggan nyo na lang yung switch on. So, okay, test na natin. So, 11 volts. So, baliktad pa yung multimeter natin. So, 11 volts. So, 11.7. So, nag-switch na yung relay. So, ibig sabihin, good na to. Wala na rin siyang DC. Yan. Okay na tingnan nyo. Naka-off na yan naka-off na. Tapos, switch on natin. Tingnan nyo, may delay na siya. So, ready ko lang yung multimeter natin. Tingnan natin yung delay. Yan. Tinanggal ko yung Tingnan nyo, hindi yan yan. Off natin. Off. So, tingnan nyo na delay On natin. Kabit lang natin. May delay siya. Okay. Ibig sabihin, okay na yung delay natin. So, hindi naman siya mabilis. So, tama lang. So, makabuelo yung amplifier natin bago siya mag-on. So, ito yung thermal switch na sinasabi ko sa inyo na hindi ko pa kinabit. Kaya, nirekta lang muna natin. Nakaka-normally close kasi yan. So, pag mainit yung heatsink, magna-normally open. So, kabit lang natin to. Yan, tagalin na lang natin yung jumper. So, tinagal ko lang yung jumper. So, next natin, yan, kabit natin yung, ito, mga output na to. So, solder lang natin. So, chinik ko kasi okay, nakabit na. Umiksi kasi yung yung pin. Sinigurado ko lang na nakabit. So, kabit natin tong yan, pan.
Okay, nakakabit na yung fan natin. So, output. Kabit natin yung output. So, solder lang natin to. So, ganun lang naman. So, simple. So, paulit-ulit ko na itong ginagawa ng video. So, nakikita nyo naman, yan yung kadalasan na ginagawa natin. So, tinitingnan natin yung drive. Kadalasan kasi yan yung nagpapasira sa ganito. So, dahil sa DC na yon, may kinalaman pala na parts, siya yung nagtitrigger ng DC. Yan, solder lang natin tong output. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina mga ka-G-lovers. Hindi nyo makikita o hindi nyo matotroubleshoot yung drive nito o pre-drive nito pag hindi nyo to tinanggal yung output, yung heatsink. So, pwede rin naman tanggalin nyo yung tornilyo. Yan, tanggalin nyo lang yung tornilyo. Tanggal na yung heatsink pero iwan yung output. Kaya lang ang problema, may dalawang capacitor dyan na naghaharang dun sa tornilyo. Kaya hindi mo siya mabubuksan. So, ang gagawin nyo, tatanggalin nyo yung capacitor para matanggal yung tornilyo. So, ako, hindi ko na ginagalaw yung. Kaya ang ginagawa ko, tinatanggal ko na lang lahat. Yan, tinatanggal ko na lang siya lahat para isahan na lang. So, makakapag-troubleshoot ako na wala siyang output. So, in case may problema, hindi pa sisira yung output natin. Pag nag-normal na, saka natin kabit yung output. So, yan. Almost tapos na tayo sa pag-solder ng output. So, next natin, linisan na naman natin. So, importante yung linisan natin. So, mahilig natin maglinis, di ba? So, yan muna yung ano natin. So, sana naintindihan yung ginagawa natin mga ka-G-lovers. So, okay. Linisan lang natin. So, yan. Lagyan natin ng alcohol. Alisin natin yung mga konting flux. So, okay na ito mga G-lovers. Test tayo. So, bago tayo maglagay ng speaker, test natin yung output. So, nakakabit naman. So, ito yung kaninang sabi ko nahihirapan ako. Yan o, kita nyo meron pa nga siyang stick low. Yung isa, yung gulay green, may stick low. Hindi ko siya mapasok kasi tumatama dun sa isang parts. Sa diode yata yun o fuse. Kaya nahihirapan ako kaninang ipasok. Kaya tinanggal ko muna yung stick low. So, intact naman. Kahit hindi natin lagyan ng glue, intact naman siya. So, ito, ang relay ito. So, wala siyang negative hanggat hindi mo kinabit yung lahat ng connection dito mga ka-G-lovers. So, kailangan natin ikabit yung connection saka natin siya mapapatunog. So, ang gagawin natin mga ka-G-lovers ay check lang natin. Yan, kung may DC pa siya. Check lang natin muna. May output na ito mga ka-G-lovers ha. So, tara. On natin. Yan, pag-check natin. So, tingnan natin. Mag-switch yung relay. Yo, nag-switch na yung relay. Tingnan nyo. So, tingnan natin kung meron pa siyang DC. So, malalaman natin siya kung meron siyang DC. Kung nag-switch na ng relay, automatic na yan. Given na yan. Wala na siyang DC, mga ka-G-lovers. Automatic na yan. So, check natin yun sa common. Or ground. Yan. Wala siyang DC. Sa kabila, wala siyang DC. So, tingnan natin yung ano nito. Yung hindi pa yan nakakabit. Kaya, hindi yan mag-audio. Kahit mag-tap tayo dyan. Wala yan audio. Tayo makapag-audio test kasi yung negative sa AMD naka-relay pa doon sa may tone control nakalagay. So tingnan natin yung waveform natin kung okay na yung audio signal natin. So malalaman din na naman natin yan or so tingnan natin, set ko lang mga ka-G-lovers.
So tinanggal ko pala yung yung solder ng kakabitan natin ng ng test lead o test prod natin. So set ko lang, yan, nakaset na. So alisin ko lang siguro itong ilaw, medyo madilim, hindi makita yung natin, multimeter. So yan, ganyan na lang siguro. Yan, kita na siya. So tara. So tingnan natin siya mga ka-J-lovers. Lagyan ko muna ng ng ipitan natin ng ng dulo ng tip natin. So lagay ko lang tong multimeter natin, test lead na kulay black. So test natin yung waveform. So tingnan natin yung signal niya kung normal na. So okay, nakakabit na siya. Power on natin mga ka-J-lovers. So yung kanina sa may bandang baba, okay naman to. Tinest na natin to. Yan. So adjust ko lang yung trigger. So wait lang tayo. Okay, na-trigger na siya. Yan. Tap natin yung input. Good. Plain. Okay. So wala tayong nilagay na frequency na pan-signal. So kamay na lang. Okay lang yan. Basta pumalo yung yung waveform niya. Okay na yan. Even na yan. So sa kabila, okay, plain na rin siya. Oh. Kita nyo? So both left and right, okay na yung signal. So next natin ay kabit lahat. Testing na tayo mga ka-J-lovers. So ito, okay na rin siya. So papalitan ko na lang yung USB para makabuelo tayo. Kasi yung USB ko dito na ginagamit ay baka makapirate tayo. So pansin nyo ba yung kulay green sa indicator natin yan? Pag pula, hindi pa siya nakaswitch yung relay. Pag nag-green, switch na yung relay. So ganun lang yon. So gamit tayo ng USB natin para hindi tayo makapirate. Yan, tingnan nyo, yung delay niyan, red. Tapos mag-green yan. Ibig sabihin, switch na yung relay. Yan. So patugtog na tayo. Yan, okay na. Ito yung speaker natin. Maliit lang yan. So number 10. So, ito na, okay na siya, oh. So, triggering ko lang. So, sa kabilang channel lang nilagay ko. Yan, may audio signal na tayo. Dun yan sa kanina may DC kinabit ko. So, okay na to mga ka-J-lovers. Sana na meron na naman kayo natutunan sa simpleng tutorial natin na to. So, thank you very much sa lagi na pagsubaybay sa ating channel. So, okay na to. Yan, lipat natin sa kabila. So, okay na rin. So, maraming salamat mga ka-J-lovers.